Sabi nila, ang isang masamang tao raw ay hindi kailanman magiging katuwang ng puwersa ng kabutihan para talunin ang isa pang puwersa ng kasamaan. Ako mismo ay dati pong naniniwala rito. Dati rin kasi akong kabilang sa uri ng mga taong masasabi na kampon ng kasamaan. Dati po akong mandurukot, isang tao na ayaw na magbanat ng buto at hindi po lumalaban ng patas. Hindi ako marunong makonsensya. Ang mahalaga lang sa akin ay ang sarili ko na kaalwanan. Ngunit napasubo po ako sa isang buhay at kamatayang pakikipaglaban na babago sa takbo ng aking kapalaran. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Blair. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mikoy, Tubong Bohol. 55 anyos na po ako ngayon at isa rin po akong aktibong antingero. Kung paano po ako naging antingero at kung ano ang mga nakakatakot kong karanasan ay malalaman po ninyo sa kwentong ito. Muli, ako po si Mikoy at ito ang aking kwento. Nagsimula ang lahat sa maalinsangang araw na yon sa lungsod. Ang oras ay mga lagpas tanghaling tapat. Todo karipas ako ng takbo habang hinahabol ng 2 pulis. Dala-dala ko ang hinablot kong gintong kwintas mula sa leeg ng isang mayamang dalaga na natsyempuan ko. Nagkagulo ang mga tao dahil bawat haharang sa daraanan ko ay talaga namang itinutulak ko. Nakakarindi ang malakas na tunog ng pito ng 2 pulis. Sunod-sunod din ang mga busina ng sasakyan na halos magkarambola na dahil sa akin. Kabisado ko ang pasikot-sikot ng lungsod at alam ko kung saan ako susuot na hindi ako masusundan pa ng mga humahabol na mga pulis. Pero ang siste, mabilis pala silang nakakontak ng backup. Dumami sila na humahabol sa akin na nagmumula sa iba't ibang direksyon. Ang target nila ay mapagitnaan ako at makorner. Pero dito ko na pinagana ang pagiging matinik ko sa pagtakas. Ginamit ko rin ang shortcut na kailan lang ay natuklasan ko palabas ng lungsod at papunta sa kung saang baryo. Natakasan ko naman ang mga pulis. Kaya lang, Sir Blair, ay parang naligaw naman ako ng landas. Mukhang hindi baryo ang kinapadparang ko. Sa halip ay mas parang kabayanan. Natanaw ko pa sa di kalayuan ang palengke. Ano to? Duero Public Market? Bakit dito ako sa Duero napadpad? Mali yata ang shortcut na dinaanan ko. Pero di bale. Ang mahalaga, natakasan ko mga humahabol sa aking alat. Ayos. Nakaisang gintong kwintas na ako. Pues, dito naman ako sa palengke mandurukot ngayon. Kailangan kong makatiba. Ang hirap ng buhay ngayon eh. Sandali muna ako nagpahinga sa lilim ng isang puno. Pahuhupain ko muna ang matinding pagod. Mahirap yung sige ng sige kahit hingal kabayo na. Habang nagpapahinga naman ako, ay inoobserbahan ko na ang mga tao sa paligid. Humahanap baga ng mahinang matatarget. Pero maraming alahas o mga dalang pwedeng isangla sa pawn shop. Makalipas ang mga 15 minutos na pagmamasid, maya-maya sa isang banda ay nahagip ng mga mata ko ang isang lalaking hindi naman nalalayo ang edad sa akin. Hula ko ay mga 5 taon lang ang tanda sa akin na 30 anyos pa lamang noon.
Kumakaripas ito ng takbo at hinahabol din ng mga pulis na tulad ko kanina. May mahigpit itong hawak-hawak na magarang bag ng isang babae. Sigurado kong maraming laman yon. Ang direksyon ng habulan ay daraan sa mismong kinaroroonan ko. Kaagad akong may naisip. Tutulungan kong makatakas ang snatcher. Agad kong iginala ang paningin ko sa paligid at naghanap ng pwedeng iharang sa humahabol ng mga pulis. May nakita naman akong isang kariton na itinutulak ng isang mama. Mabilis ko yung inagaw at iniharang bigla sa humahabol ng mga pulis. Matapos ay sumabay na ako ng takbo sa snatcher. Hoy! Snatcher, sumunod ka sa akin! May alam akong shortcut para makatakas dito! Lumiko tayo rito! Bilisan mo! Sumunod naman sa akin ang nagulat na lalaki. At habang tumatakbo, ay kinakausap ako nito. Teka, sino ka ba ha? Bakit mo ako tinutulungan? Hindi naman kita kakausa. Hindi nga kita kilala eh. Hindi na importante yun. Basta, snatcher din ako katulad mo. Sino pa ba magtutulungan, di ba? Kundi ang parehong snatcher. Sus, kung umaasa kang papartihan kita rito sa laman ng bag na to, kalimutan mo na yun, Chong. Akin ang lahat ng to. Sa lagay mo kanina, konti na lang maaabutan ka na nila. Dapat pala hindi ko nairahangan ng mga pulis eh. Hinayaan na lang sana kita dapat na mahuli. Bakit? Sino ba kasi nag-utos sa'yo na tumulong ka? Wala naman, di ba? Kaya wala akong utang na loob sa'yo. Hindi ko na sinagot doon ang lalaki. Nagpatuloy lang kami sa pagtakbo. Nakalayo na kami mula sa humahabol ng mga pulis. Hanggang sa maya-maya ay napahinto ako nang may mapansin ako sa paligid. Huh? Nasaan na pala tayo? Teka. Parang hindi pamilyar sa akin ang lugar na to ha. Ikaw, alam mo ba ang lugar na to? Agad ding napahinto ang lalaki at kunot ang noong nilinga-linga ang paligid. Anak ng putya. Akala ko naman kabisado mo shortcut na to. Bakit nagtatanong ka ng ganyan sa akin? Parang namali yata tayo na napasukan eh. Pero hindi nga. Alam mo ba ang lugar na to? Parang liblib na baryo na to ha. Anong baryo ba to ng Duero? Buisit na yan. Diyan ka na nga. Sa halip na makatulong ka, ay nandamay ka pa na ililigaw. Anak naman ng eting oo. Wala kang kwenta. Buisit! Pero bigla namang nahinto sa akamang pag-alis ang lalaki nang mapansing nakamasid sa amin ang mga tao sa paligid sa kakaibang paraan. Napalingon ito sa akin at nagtatakang napakunot ng noo. Teka, napapansin mo ba ang mga tao sa paligid? Bakit ganun sila kung makatingin? Parang may mali, di ba? Sa tingin mo. Nako, oo nga no. Para bang nagbabanta rin ang tingin nila sa atin. Parang hindi tayo welcome sa baryong to ha. Ang mabuti pa kumilos na lang tayo ng normal at huwag magpapalatang hindi tayo magkasundo. Dapat ay umasta tayong magkakampi ha. Hindi rin nila dapat malaman na mga mandurukot tayo. Baka pagkaisahan nila tayo bigla. Kainis! Ay teka, ano nga palang pangalan mo? Ako, Kiko ang pangalan ko, ikaw? Mikoy naman ang pangalan ko, Chong. Ngayon ka lang din ba napadpad sa lugar na to? Teka nga, akala ko ba kasi kabisado mo yung shortcut na to? Kabisado ko naman, maniwala ka. Pero baka may iba tayong nalikuan kanina eh, na hindi ko napansin. Ang totoo niyan, sa Barrio Imelda sana tayo mamapadpad. Pero hindi ito yun. Hindi ko alam kung anong baryo to eh. Ikaw, hindi mo rin ba alam ang pangalan ng lahat ng baryo rito sa Duero? Nagmamagaling ka kasi. Anak sa weteng, oy, nako, kainis talaga. Hindi ko rin kabisado lahat ng baryo rito. Isa pa, hindi naman talaga ako taga rito sa Duero eh. Taga-bayan ako ng Anda.
Ganun ba? Pasensya naman. Tao lang, nagkakamali rin. O siya. Huwag na tayong magsisiyan. Ang importante ay natakasan na natin ang mga pulis. Magtulong na lang tayo na makalabas dito ng maayos. Na hindi tayo pinagtitripan ng mga tao rito. Alam mo na, mga dayo tayo, di ba? Hindi natin kabisado ang mga tao rito. Ay, nako. Sige na nga. Pero di naman siguro masasama ang mga tao rito sa ganitong tahimik na baryo, no? Baka sadyang ganyan lang sila sa mga dayong napapadpad dito. Siyempre, magmamasid-basid sila. Para bang nagbabantay. Yun lang. Nakakatakot ang paraan nila ng pagtitig. Para bang nagbabanta talaga eh. Parang manlalamo ng buhay eh. Pero yung iba ay para namang natatakot at nababahala ng ewan. Mabuti pa umalis na tayo rito. Para kasing hindi maganda ang kutob ko rito eh. Ano namang kutob yun? Basta. Madalas kapag ganito ang nararamdaman ko, ay may masamang mangyayari. Kaya kailangan na nating umalis dito, Chong. Maniwala ka. Sumunod naman sa akin si Kiko nang sinimulan ko ang paglalakad. Pakamot-kamot pa ito ng ulo. Parang may gusto pa sana itong itanong sa akin. Habang naglalakad ay napansin kong hindi mapakali. Sa kakalinga si Kiko. Ako naman ay hindi ko na siya gaanong pinansin. Itinutok ko na lang ang mga mata ko sa direksyong tinahak namin kanina. Papasok sa baryong yun. Nang medyo nakalayo na kami, walang ano-ano, ay kinalabit ako ni Kiko. Paglingon ko rito, ay may kung anong ininunguso sa akin. Nang sundan ko ang direksyon, ay nakita ko ang isang may edad na lalaki na maayos ang bihis at maraming suot na alahas sa katawan. Tansya ko ay mga nasa edad 50 ito. Uy, tignan mo yun oh. Mukhang may mayaman din pala sa baryong to ah. Ano kaya kung nakawan muna natin bago tayo tuluyang umalis? Grabe! Mukhang ginto lahat ng alas niya. Paldo yan! Wow, ayos! Mukhang madali lang nakawan ng matandang yan. Tama ka. Paldo tayo nito kapag nakuha natin lahat ng alahas niya. Tara! Palihin natin sundan hanggang dun sa bahay niya. Baka pwede rin natin pasukin ang bahay kapag mayaman talaga. Naku! Tiba tayo pa nagkataon. Nang puntong yun, ay nawala na sa isip ko ang masamang kutob ko sa baryo. Mas nanaig ang instinct ko bilang isang mandurukot. Ganon din naman si Kiko. Kumikinang pa nga ang mga mata nito sa labis na tuwa. Sinundan na nga namin ang lalaki. Napadpad kami sa isang banda na gilid na ng gubat. Napaapir pa kami ni Kiko sa isa't isa. Nang tumama ang hula naming mayaman talaga ang lalaki. Napakaganda at malaki ang bahay nito. Siguro ay taga-syudad talaga ito na mas pinili lang na manirahan sa liblib na lugar. Wow! Hanip ang bahay! Negosyante siguro lalaking yan. Jackpot tayo! Teka muna. Pagplanuhan muna nating maigi kung paano natin pagnanakawan ng lalaking yan. Magmasid-masid muna tayo ng konti at pag-aralan ng paligid ng bahay at yung kilos ng lalaki. May mga kasama kaya siya? O mag-isa lang? Sa tingin ko mukhang mag-isa lang naman siya dyan. Mukhang sanay na mag-isa. Tingin mo, madali lang nating mapapasok ang bahay. Dapat tayong magpakasiguro na hindi tayo papalya at hindi tayo mauhuli. Ano kaya kung hintayin nating dumilim bago natin pasukin yan? Sa ganung paraan, walang makakapansin sa atin, di ba? Pwede. Pero Kiko, sanay ka ba sa dilim? Oo naman, sanay na sanay. Madalas nga eh. Mas sa gabi ako nandudukot eh. Kanina lang talaga ako nandukot sa sikat ng araw. Hindi ako nakatiis eh. Ayos. Siguro naman may dala ka rin diyang sandata. Sakaling manlaban na matanda o baka may kasama siya dyan na pwedeng saktan tayo. Ako meron ako dito ng lanseta.
at ice pick. Siyempre, meron din ako ng mga yan, ano? Pareho nga talaga tayo mandurukot. Always ready. Ayos. O siya. Magmasid-masid pa tayo habang hinihintay natin magtakip silim. Mataan natin ang lahat at tandaan lahat ng makikita natin. Nagtago kami sa malalagong halamanan sa may gilid ng bahay ng lalaki. Mababa lang ang pader ng bahay. Wala man lang barbed wires sa bandang itaas o kahit ano paman na makakabawas ng lakas ng loob ng mga mandurukot na kapares namin na gustong akyatin ito. Uy, tignan mo, Chong. Binakuran pa ang bahay. Kung ganyan lang naman pala kababa, kay daling akyatin yan. Parang bobo yatang lalaking nakatira dyan, ha? Mayaman nga, bobo naman. Mukhang di tayo mahihirapan dito. Easy target lang to. Hindi ko pinansin ang sinabi ni Kiko. Inisip ko kasi na para bang sinadya na bababa lang ang pader. Baka may ibang purpose yun. Tinanaw-tanaw ko rin ang mga bintana at pintuan ng malaking bahay. Teka Brad, pansinin mo rin ang mga bintana at pintuan ng bahay. Lahat nakabukas. Di ba dapat kapag ganyang mayaman ay hindi ganyang bukas ang mga bintana at pinto? Tignan mo naman, kitang-kitang gandito ang mga mamahaling gamit sa loob. Sinasadyang ipasikat o ilantad. Aba, ayaw mo pa nun, Brad. Talagang umaayon sa atin ang pagkakataon. Naku, salamat na lang pala sa'yo at dito tayo napadpad. Ayos din pala eh. Hindi na ako makapaghintay na magtakip silim. Nangangati na ang mga kamay ko, Chong. Huwag kang atat. Medyo kaduda-duda rin talaga ang ganitong lantad na lantad ang lahat. Baka may kakaiba sa likod nito. Mukhang kailangan nating maging sobrang alerto at maging maingat mamaya. Pambihira kasi ang ganitong sitwasyon eh. Saka, pansinin mo pa yung lalaki. Bakit? Ano ba napapansin mo sa lalaki? Hindi mo ba nahahalata na talagang bobo siya? Tignan mo nga o pati yung gate, iniwang nakabukas. Kung matalino siya, dapat ay isasara at inilak niya kagad yun. Siguro alam mo, ulyanin yan eh. Hindi siguro. May pagka-misteryoso ang dating sa akin ng lalaki. Kaya huwag tayo magpakampante mamaya. Teka, may naisip ako. Maya-maya ay dumampot si Kiko ng isang bato sa may tabi. Nagtaka naman ako. O ano yan? Anong gagawin mo dyan sa bato? May ititesting lang ako. Tignan natin kung alerto siya o kung ano ang gagawin niya. Doon natin malalaman kung matalino ba siya o bobo talaga. Inihagis ni Kiko ang bato sa bakuran. Malapit sa kinaroroonan ng lalaki na noon ay may kung anong inaayos sa mga halaman. Dinig na dinig pa namin ang malakas na tunog ng pagbagsak nito mula sa kinaroroonan namin. Ang inaasahan namin noon ay magugulat ang lalaki, pero para namang baliwala rito ang nangyari. Aba, at bingi pa yata ang lalaking yun ah. Hindi man lang narinig ang kalabog ng bato. Hindi man lang nag-react. Pero ayos kung ganun. Bawas din sa ikababahala natin. Ay, teka pala. Ulitin ko nga para mas makasigurado tayo. Para rin kasing tutok na tutok sa alaman at malalim ang iniisip eh. Yung mas malaking bato nga ang iahagis ko. Pero katulad pa rin ng dati ang reaksyon ng lalaki. Para bang walang narinig. Anak ng putya. Bingi nga ang lalaking yun. Ayos. Madali lang natin mapapatumban lalaking yan. Gapusin mamaya natin sa loob. Tapos ay limasin natin ang lahat ng kayamanan niya. Paldo talaga tayo. Ito na ang pangarap ko, jackpot. Napa-approve na lang ako kay Kiko. Pero may iba kong iniisip. Medyo duda ako sa lalaki. Hindi pa rin dapat kami magpakampante na lang sa mga inaakala naming
disbintahe ng lalaki. Base kasi sa karanasan ko bilang mandurukot, may iba akong nabiktima na parang easy target pero sa aktwal pala ay may itinatagong tinik. Huwag kang gano'ng magpapakampante, Brad. Baka may tinatagong tinik ang lalaking yan na inaakala nating madali lang puntiryahin. Naranasan ko ng makapambiktima ng katulad niya. Pero hindi ako nagtagumpay dahil may tinatago palang hindi ko inaasahan. Kaya kailangan, super ingat talaga tayo mamaya. Ganun ba? O siya, oo na. Mag-iingat na kung mag-iingat. Uy, teka. Tignan mo. Parang may nalaglag ang lalaki matapos niyang may dukutin sa kanyang bulsa. Ano kaya yun? Parang bilog na kumikinang-kinang ah. Nang muli kong mataan ang lalaki, ay napansin ko nga malapit dito sa may damuhan ang isang bagay na kumikinang. Makaraan ay mabilis nang pumasok sa bahay ang lalaki. Teka, ano kaya yun? Parang barya na parang medalyon yata yun ah. Medalyon? Ano yun? Ah, baka anting-anting. Naku, kailangan nating makuha yun. Bata pa ako ay pangarap ko na magkaroon ng anting-anting eh. Yes, ito na ang pagkakataon ko. Sandali, at kukunin ko saglit. Lalantad na sana mula sa pinagtataguan namin si Kiko. Pero hinila ko siya pabalik nang mapansin kong muling lumabas ang lalaki na para bang may hinahanap. Teka, huwag kang lumantad. Tignan mo. Lumabas ulit yung lalaki. Padalos-dalos ka. Diyan tayo mapapahamak eh. Ikalma mo nga ang pagkaatat mo. Nakaw, sayang. Binalikan pa naman yung anting-anting oh. Di bale, hahanapin ko mamaya ang anting-anting na yun at kukunin ko sa kanya. Bakit parang nakakasiguro kang anting-anting yun ha, Kiko? Nakita mo naman di ba? Iba ang kinang niya. Hindi ganun ang kinang ng basta alahas lang. Kakaiba talaga yun. E paano kung hindi? Basta. Kailangan kong makuha ang bagay na yun. Bahala ka. Naku, dumidilim na pala. O ano, handa ka na ba? Maya-maya lang papasukin na natin ang bahay. Handang-handa na, kanina pa. Nang tuluyan ng lumatag ang dilim, ay sinimulan na naming pumasok sa bakuran para kaming mga ninja assassin na patago-tago sa mga halaman. Hanggang sa makarating kami sa gilid ng bahay. Una ay sumilip kami sa bintanang nakabukas. Walang katao-tao sa kwarto. Walang kahirap-hirap kaming pumasok at sinimulan ang paglilimas ng mahalagang mga bagay. Saktong may dala pa palang nakatuping sako si Kiko. Yun ang pinaglagyan namin ng mga nakuha namin. Grabe! Ang dami namang mamahaling gamit dito. Saka, saan kaya ang kwarto ng lalaking yun? Kailangan ko makuha ang anting-anting sa kanya. Ano kaya kung maghiwalay tayo? Ikaw ang humawak nito sa ako. Ako na ang bahalang maghanap sa anting-anting. Pakiramdam ko talaga ay kailangan mo pa sa akin yun eh. Hindi ko may paliwanag pero parang... alam ko na kung nasan. Parang may bumubulong sa isip ko kung saan ko makikita yun. Ha? Ano ka mo may bumubulong sa'yo? Pero hindi na ako sinagot ni Kiko. Mabilis na itong humiwalay sa akin na para bang atat na atat. Kakaiba rin ang kislap ng kanyang mga mata. Para bang biglang nawala sa kanyang sarili. Ako naman ay napailing na lang na dumako sa ibang parte ng bahay. Medyo kinabahan ako kasi kakaiba talaga sa loob. Napakatahimik at para bang libreng-libre lang ang lahat na pwedeng nakawin. Pakiramdam ko ay parang pain lang ang lahat. Kaya naman nang makita kong malapit ng mapuno ang sako at medyo mabigat na, ay ipinasya ko nang lumabas kagad. Hihintayin ko na lang si Kiko sa dating pinagtataguan namin.
Pagdating ko naman doon ay nagulat pa ako nang madatnan kong naroon na pala si Kiko. Oh, bakit nandito ka kaagad? Ang bilis mo naman. Nakuha mo na ba ang anting-anting? Nangingislap ang mga mata at parang kinikilig na may dinukot si Kiko sa kanyang bulsa. Pero mabilis na napalis ang mga yon at napalitan ng pagtataka at pagkadismaya na parabang wala siyang madukot. Inulit-ulit pa niya ang pagdukot sa kanyang bulsa. Ala, ano yun? Saan napunta ang anting-anting na yun? Nandito lang yun sa bulsa ko kanina. Imposible namang di ko yun naibulsa. Anak ng puta naman oh. Sandali nga at babalikan ko. Pero hindi na nagawang muling lumantad ni Kiko mula sa pinagtataguan namin nang mapansin naming nasa malapit na pala ang lalaki. Hawak nito ang kumikinang na parang medalyon at nakangisi ng nakakaloko na nakatitig sa banda namin. Para bang alam nitong naroon lang kami. Walang ano-ano ay narinig naming magsalita ito. Kinabahan kami sa sinabi nito. Walang nakakahawak ng itim na medalyong ko na nakakatakas. Kaya humanda kayo ngayon kung sino ka man. Nang mapansin namin ni Kiko na biglang pumula ang kulay ng mga mata ng lalaki, ay nanlalaki ang mga matang nagkatinginan kami. Kapag ay biglang tumalikod ang lalaki habang humahalakhak sa kakaibang paraan. Para bang biglang nagbago ang boses nito at nagtunog demonyo. Sa takot namin ni Kiko, nang papasok na sa bahay nito ang lalaki, ay doon na namin sinamantalang lumantad at tumakas. Bilisan natin tumakas, Kiko. Dahil di na maganda to. Mukhang may sapi sa demonyo lalaking yun. Ikaw kasi, naisipan mo pang kunin ang medalyon sa kanya. Yun pala, demonyo yun. Lagot tayo ngayon. Grabe, kinikilabutan ako. Nasa bulsa ko na yun talaga kanina eh. Paano nabalik sa kanya? Di ba imposible? Huwag ka naman magtanong. Tumakas na tayo. Anak ng putya, andyan na siya. Nakatingin sa atin oh. Takbo na! At talagang hinabol nga kami ng lalaki na napansin naming mabilis palang tumakbo. Para bang hindi ito matanda. Sige, tumakas kayo. Hindi kayo makakalabas sa baryo na ito. Lalo pa naming pinaspasan ni Kiko ang pagtakbo. Ang daladala kong sako, kahit medyo mabigat, ay hindi ko mabitaw-bitawan dahil nanghihinayang ako sa mga laman nito. Ayoko namang ipasa kay Kiko sa takot ko na baka magkahiwalay kami ay mapunta lang sa kanya ang lahat. Hindi naman ako doon makakapayag. Nang sandaling yon ay biglang lumiwanag ang kapaligiran. Gawa ng nahahawi na noon ang mga ulap at unti-unting lumalantad ang buwan na noon ay bilog pala. Saan tayo, Bikoy? Nakalimutan ko na kung saan gawi tayo pumasok dito kanina. Sa bandang kanang kanto tayo. Bilisan mo! Pagliko namin ay bigla kaming nakarinig sa hindi kalayuan ng isang malakas na alulong na hindi namin alam kung anong uri ng hayop. Mukhang hindi sa aso yon pagkat napakababa at bistulang parang kulog. Eto na! Palabas na tayo! Bilisan mo pa, Kiko! Pero bigla kaming napahinto nang mapansin naming parang may isang grupo ng mga kalalakihan na pasalubong sa amin. Ang nakakagulat pa ay napansin naming pare-parehong mapupula ang mga mata ng mga ito. Ibig sabihin ay hindi normal na mga tao ang mga ito. Huh? Mga tao ba mga yan, tol? Baka mga ikanto yan. Pinaglalaroan na tayo ng mga ikanto. Nagkakamali ka. Baka mga aswang ang mga yan, Kiko. Lagot tayo. Atras dali! Sa kaliwang kanto naman tayo pumunta. Bilisan mo!
Nang nasa kaliwang kanto na kami, hindi pa kami gaanong nakakapasok doon, ay namataan naming may papasalubong na naman sa amin. Tulad ng nauna, ilang kalalakihan din na mapupula ang mga mata ang naroon. Nakangisi pa ang mga ito na para bang mga demonyo. Nanang ko po. Mukhang mako-corner pa yata tayo, Brad. Saan tayo susunod na babaling? Humingi na kaya tayo ng tulong sa mga tao o kaya kumatok tayo sa ilang bahay baka sakaling papasukin nila tayo. Ha? Sige. Subukan natin sa ilang bahay na manadaanan natin. Alerto ka. Mataan mo mga humahabol sa atin, ha? Sige, doon ka sa banda ron, Brad. Oh, parang may matanda lalaking kumakaway sa atin. Doon, sa bandang dulo. Pagbaling ko sa bandang itinuturo ni Kiko, ay totoo ngang may matandang lalaking sumisenya sa amin na magmadali raw na pumunta roon. May suot ito sa leeg na ilang tirintas ng bawang. Parang may kwintas din itong napansin kong bahagyang nagliliwanag. Nang madatnan namin ang matanda, ay kaagad kami nitong hinila papasok sa bahay nito. Pagpasok naman namin, ay kaagad nitong tinarangkan ang isinarang pinto. Sa loob ay napansin naming tadtad ng nakasabit na kung ano-anong mga dahon at iba-ibang bagay ang dingding ng bahay. Pati mga bintana at sa likod ng pinto ay may mga nakasabit din. Pasalamat kayo at napasilip ako sa labas at namataan ko kayo. Kung hindi, ay tsak na ang kamatayan ninyo ngayong gabi sa baryong ito. Mga dayo kayo rito, tama ba? Opo. Naligaw lang po kami dito eh. Sa Imelda po sana ang punta namin. Pero dito po kami aksidenteng napadpad eh. Ano po bang pangalan ng baryong to? Nandito kayo sa baryo Angilan. Isang baryo na may madilim na sikreto. Oh, ano ang ibig niyo sabihin? Saka, ano pong madilim na sikreto po? Narinig na ba ninyo kanina? Agbalakas na alulong. Hindi yun alulong ng isang aso, kundi leader ng mga busaw. Busaw? Ano po yun? Isang uri po ba yun ng hayop? Ngayon ko lang narinig yun ah. Hindi yun hayop, iyo. Yun ay isang uri ng aswang. Ano? Aswang? Huwag naman po kayo magbiro ng ganyan, Lolo. Bakit? Mukha ba ako nagbibiro? Mabangis na uri ng aswang ang mga busaw. At sa baryong ito sila namumugad. Hindi ko lang alam kung gaano sila karami. Hindi lahat ng taga rito ay mga tao. Ano po bang itsura ng mga busaw, Tatang? Yung mapupula po ba ang mga mata? Oo. Isa yun sa katangian nila. At sa kabilang yun nangyayari. Sa umaga ay hindi pumupula ang kanilang mga mata. Tama ba ako na may humahabol sa inyo na mga mapupula ang mga mata? Opo, mukha po sila mga demonyo. Tatang, hindi po ba nila kami masusundan dito? Hindi po ba nila tayo mapapasok dito? Hindi na nila kayo maaamoy dito sa loob ng bahay ko. Tignan nyo naman. Tadtad na mga pangontra ang bawat dingding ng bahay ko. May mga nakasabit din sa mga pintuan at mga bintana. Subukan lang nilang puwersa yung pumasok dito at sobra silang mapapasok. Isa pa, baka hindi nyo na itatanong. Isa kong antingero. Ano po ba yung antingero? May taglay po ba kayong anting-anting? Marunong po kayo sa mga agimat kung ganun? Oo, parang ganun na nga. Ang papel ko ay kumalaban sa mga kampo ng dilima, tulad ng mga masasamang elemento at mga aswang sa pamamagitan ng taglay kong mutya at mga bertud. Mutya at mga bertud? Ano ang mga yun? Basta,
Ang mga yon ay nagtataglay ng kapangyarihan na kaloob ng kalikasan. Hindi sila basta-basta natutuklasan. Pinipili nila ang mga dapat magtaglay nito. Mapalad ako na isa ako sa mga napili. Kung kaya, ako'y naging isang antingero. Wow! Ako po kaya, pwede rin maging antingero? Alam nyo, Tatang, gusto ko rin po kasing magkaroon ng agimat o anting-anting eh. Kahit sino ay pwedeng maging antingero hanggat nagtataglay ka ng mga katangiang hinahanap ng gabay ng mga mutya at bertud. Ang mga katangiang yon ay malalim. Kailangan ay matapang ka at determinado, matalino, galit sa kasamaan at iba pang katulad ng mga katangian ng isang mabuting tao. Meron ka ba ng mga yon? Yari, huwag ka nang umasa, Kiko. Parehas kaya tayong parang kampon na rin ng kasamaan eh. Hindi kailanman magiging antingero ang isang mandurukot na kapares natin. Ano ka mo? Mga mandurukot pala kayo. Malamang, mga nadukot ninyo ang laman niyang sakong dala nyo. Pero kahit na mga mandurukot kayo, ay may tsansa pa rin namang maging antingero kayo. Yun ay depende sa kapit ng kasamaan na nariyan sa loob ng puso ninyo. Hanggat may balak naman kayong magbago ng landas, pwede pa rin. Wala namang kasing permanente sa mundo. Lahat nagbabago sa paglipas ng panahon. Yes! Kita mo na, Chong? May tsansa pa tayo. Ano nga po palang pangalan nyo, Tatang? Ako po si Kiko. Ito naman po, si Mikoy. Ador ang pangalan ko. Pwede niyo kong tawaging Tatang Ador kung gusto niyo. Tatang Ador, halimbawa lang po yung po bang taglay ninyong mutya ay pwede nyong ipamigay o isalin sa iba? Ikaw Alam ko iniisip mo May balak ang nakawin ng mutya ni Tatang Ador, no? Hala ko, grabe ka naman, hindi no? Parang naisip ko lang itanong yun eh. Ang dumi-dumi naman ang isip mo. Pero kung sa bagay, mandurukot ka nga rin talaga. Saka baka ikaw ang nagbabalak nun kaya naisip mo kagad yun. Huwag na kayong magtalo. Hindi basta-basta nananakaw ang ibang mutya at bertud. Ang ilan, tulad ng taglay ko, kahit nakawin pa, ay kusang babalik at babalik sa akin. Pero tama ka, Kiko, na isasalin o na ililipat ang mutya sa iba. Pero depende sa sitwasyon. Mabuti naman po at hindi basta-basta nananakaw ang mga taglay nyo. Siguro naman ay uurong ng mga kamay mo, Kiko. O ano, ha? Kala mo Ako lang ba? Ikaw rin kaya? Wits lang tayo. Ay, maalala ko pala, Tatang. Kanina po may nakita kaming anting-anting eh. Para bang itim na medalyon? Sa antingero yun po ba ang ganun? Ano ka mo? Itim na medalyon? Anak sa wedding. Saan banda niyo yun nakita? Hindi sa antingero ang ganong kulay ng medalyon. Ang mga ganoon ay galing sa demonyo. Saka pala, hindi ko pa nga pala naikikwento sa inyo kung paano nagkakaroon ng aswang na busaw. Kaya nagkakaroon ng busaw ay dahil din mismo sa itim na medalyong yon. Galing yun sa espiritu ng isang demonyo. Ang nakakatuklas naman sa ganung anting-anting ay mga taong malala ang kasakiman sa kanilang puso, sakib sa kapangyarihan o kaya ay sakim sa kayamanan, at kasama na rin ang pagiging sakim sa pagkain at pati tao ay gustong kainin. Kadalasan ay halo-halo na yan na magiging taglay ng makakatuklas nito. Nanlaki ang mga mata namin ni Kiko sa mga sinabing yon ni Tatang Ador. Wala talaga kaming kaalam-alam sa mga aswang na busaw. Ito pala ang dapat ninyong malaman. Ang busaw na nagtataglay ng itim na medalyon ay mismong leader nila. Pinulot niyo ba ang medalyon na yon?
Pasimpleng nagkatinginan kami ni Kiko. Nag-usap ang aming mga mata. Napagpasyan naming wag nang idetalye pa ang tungkol doon. Ginusuan pa ako ni Kiko na ako na raw ang sumagot. Hindi po namin pinulot. Basta bigla na lang po kaming hinabol ng mga busaw na mapapula po ang mga mata. Matapos po naming makita yon. Mabuti naman kung ganon. Pero alam niyo bang, hindi na kayo makakalabas pa rito sa angilan. Oras na hinabol na nila kayo. Ha? Paano naman pong hindi na kami makakalabas? Kung nakapasok po kami, dapat makakalabas din kami. Hindi nyo kabisado itong baryo. Maraming patibong ang mga busaw sa lahat ng hangganan nitong baryo. Ako mismo, simula nang mapadpad ako rito, ay hindi na nakalabas pa. Kahit ilang pagtatangka ko. Kita nyo naman ang kalagayan ko. Putol na ang isa kong braso at pilantod na rin ako. Dahil sa mga patibong na yon, ang tanging paraan na lang para makatakas o makalabas ulit dito ay ang malipol silang lahat. Ang pinakaunang dapat mamatay ay ang kanilang tusong leader. Oras na mapatay ang leader at masira ang itim nitong medalyon, ay hihina na ang lahat ng busaw at mas madali na lang silang mapapatay. Paano naman po natin mapapatay ang leader nila? Sa tulong ninyong dalawa, isa sa inyon sasanayin ko. Maya-maya ay magsasagawa ako ng ritual at bukas na bukas din ay malalaman ninyo kung sino ang napili ng mutya ko. Nako, sana po ako mapili. Gustong-gusto ko po magkaroon ng kapangyarihan eh. Yun po bang magiging parang ako ang panday? Ang panday ka dyan. Tapos kamukha ka ni Lizardo, ganun ba? Sira ulo. Hoy, di yamak naman mas gwapo ako sa'yo ah. Kawig ko kaya si Andrew eh. Ikaw, si Redil Kestas. In short, si Barok na hani ng kokoro-kokokok. Sira ulo. Nang sumapit nga ang kinabukasan, hindi pa sumisikat ang araw, ay namalayan ko na lang na ginigising na ako ni Tatang Ador. Sinenyasan akong huwag maingay habang bumabangon ako. Inakay ako nito sa may kusina at masinsinang kinausap. Ikaw ang napili kong sanayin, Mikoy. Ikaw ang napili nitong mutya ko pagkat nagtataglay ka ng ilang mahalagang katangian. Ang kasama mo si Kiko ay hindi pwede dahil may kung anong kakaibang enerhiyang nakita sa kanyang mutya. Hindi ko alam kung anong enerhiya yon, pero sigurado kong makakaadlang yon kung sakaling siya ang mapili. Pero bakit kailangan po nating ilihim kay Kiko? Yun na nga. Dahil sa kakaibang enerhiya na nasa kanya, baka magkaroon siya ng tendensiya na kontrahin tayo sa patagong paraan. Mas mabuting wag na nating ipaalam. Sasabihin ko na lang mamaya kunwari ay walang napili sa inyong dalawa. Baka kasi magrebelde ang enerhiyang nasa kanya. At kung ano pang magawa niya sa atin, mas mabuti nang nag-iingat tayo. Mahihirapan tayong matalo mga busaw kung haadlangan niya. Napatangu-tangu na lang ako sa paliwanag ni Tatang Ador habang napapasulyap sa gawi ni Kiko na mahimbing pa rin natutulog sa katre. Nang sumikat na ang araw, ay gano'n na nga ang ginawa ni Tatang Ador. Ipinaalam niya sa amin ni Kiko na walang napili sa aming dalawa. Siyempre, ay naglungkot-lungkutan ako. Si Kiko naman ay hindi na naitagong mapasimangot at madismaya. Nang nasa labas na kami para tumulong sa mga gawaing bahay, ay binili ng kami ni Tatang Ador ng mga dapat at hindi dapat gawin sa baryo. Binalaan din kaming dalawa na wag basta-basta makikisalamuha kahit kanino dahil hindi nga raw lahat ay totoong tao. Ang iba ay posibleng mga busaw. Matapos naming magsibak ay mag-iigib naman kami ni Kiko sa isang balon na hindi naman kalayuan sa bahay ni Tatang Ador. Habang inihulog namin
ang mabigat na timbang kahoy, ay nagulat kami nang biglang may tumawag sa pangalan ko. Pamilyar ang boses nito. Kuya Mikoy! Kuya Mikoy! Ha? Si Kuya Mikoy nga! Kuya Mikoy! Oh, Rona, bakit nandito ka? Anong ginagawa mo rito? Naku, hindi ka dapat nandito. Ha? Bakit naman? Inimbita ako dito ng kaibigan ko at piyesta daw dito sa Makalawa. Ikaw, inimbita ka rin ba? Piyesta? Nasaan ba ang kaibigan mo? Doon ang bahay nila oh. Ay! Ayun! Tinatawag na pala niya ako. Sige, diyan ka na kuya ha. Kita na lang ulit tayo mamaya. Regards nga pala sa kasama mo. Hihilahin ko pa sana ang braso ni Rona at babalaan. Pero napakabilis naman itong tumakbo palayo na halatang excited pa. Kabaligtaran naman ang sa akin. Labis akong nag-alala para sa kapakanan ng pinsan ko. Maya-maya pa ay iniwanan ko saglit si Kiko at pinuntahan ko si Tatang Ador para may itanong. Tatang Ador, totoo bang piyesta dito sa Makalawa? Ha? Aba, sino may sabi sa iyo? Hindi nagpipiesta dito sa Angilan. Mga busaw po ba? May sarili po ba silang piyesta? Hindi kagad nakasagot doon si Mang Ador. Malalim muna itong napaisip na parabang tinitimbang maigi ang tanong ko. Teka nga, may aalalahanin lang ako mula sa karanasan ko. Tama. Meron ngang pista ang mga busaw. Pista ng pag-aalay ng tao. Bakit? May nag-aya ba sa inyo ni Kiko na makipista? Di ba sinabihan ko kayong huwag gaano makikisalamuha sa mga tao rito? Malamang na isang busaw ang nag-imbita sa inyo. Gagawin kayong alay kapag pumayag kayo. Pumayag ba kayo sa imbitasyon? Hindi po. Pero ang masama, narito po palang pinsan kong babae, Tatang Ador. Kanina ko lang po siya nakita eh. Nagulat nga po ako eh. Inimbitahan daw po siya ng kaibigan niya na malamang ay isang busaw ho. Mukhang kakarating lang po nila ngayong umaga. Ako, anong gagawin ko ngayon? Kailangan ko pong mailigtas ang pinsan ko. Hindi po pwedeng maialay siya ng mga busaw. Masama ito. Mukhang kailangan na nating apurahin na maisalin sa iyo, Mutsyako, at maituro sa iyo ang mga bertud na kailangan para matalo ang mga busaw. Sa Makalawa na po ba kagad ng gabi? Sa Makalawa na po ba kagad ng gabi ang pag-aalay? Hindi ganun kabili sa pag-aalay. Ilang araw din ang ritual ng paghahanda. Aabot ng humigit 1 linggo na ihahanda ang alay. Sapat na ang tagal na yun para sakto ring maihanda kita. Kailangan din nating mapigilan ang kanilang pag-aalay dahil lalo silang lalakas, lalo na kung birhen pa ang pinsan mo. Naku, birhin pa nga po ang pinsan ko. Saka, siya lang po ang inaasahan ng pamilya nila na mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Kaya nakikiusap po ko sa inyo na simulan na po natin ang paghahanda nyo sa akin. Sige, ngayon din ay sumama ka sa akin sa likod ng bahay. Ako nang bahalang pagsabihan si Kiko kung ano ang mga dapat niyang gawin. Siya na muna ang paghahandain natin ng pagtanghalian natin. Ikaw naman ay mamaya para sa panghapunan. Matapos masabihan at mapagbilinan ni Tatay Ador si Kiko, ay inakay na nga ako sa likod ng bahay. Dumaan kami sa mga taniman. Nagulat pa ako nang sa isang banda ay may nagbukas sa inaakala kong damuhan. May parisukat na butas na may hagdanan pa ibaba. Bumaba kami doon at muling isinara ni Tatay Ador ang takip ng butas. Sa loob pala nun ay lungga na parang kuweba. Sa bawat dingding ng pader na lupa ay may nakasabit na nakasinding mga sulo. Ito ang sikreto kong lungga. Dito ako namamalagi sa tuwing nag-iensayo ko o kung may pinag-aaralan akong mga ritual, orasyon at kung ano-ano pa bilang isang antingero. Wow! Ayos to ah!
Pero paano po pala kayo nakakahinga dito? May mga butas itong lungga na natatakpan ng mga damo sa labas. May mga trap din para hindi pasukin ng mga hayop tulad ng ahas o bubwet. May nakasabit din mga pangontra para iwasan ang mga busaw kung sakaling mag-usyoso sila. Grabe, ang galing niyo po talaga. Kaya po siguro napili kayo ng mutya na maging antingero. Paano nyo nga pala ako ihanda? Ano pong ituturo nyo sa akin ngayon? Ang unang ituturo ko sa iyo ay ang pagpapagana ng bertud ng mata. May inilabas si Tatang Ador na isang tisa o batong tiyok. May malapad na tapyas ang bato sa harap namin na kulay nangingitim na berdeng asul. Sa ibabaw nito ay gumuhit si Tatang Ador ng isang bituin at sa loob nito ay isang mata. Makaraan ay hinipo niya ang suot na mutyang medalyon. Inutusan niya akong pumikit at ilapat ang kamay ko sa iginuhit niyang larawan. Pagkatapos ay hinipo niya ang ulo ko at narinig kong umusal siya ng isang orasyon. Walang ano-ano ay nakaramdam ako ng mainit-init na enerhiya sa ulo ko na nagmumula sa kamay ni Tatang Ador. Unti-unti itong gumapang at hanggang sa maramdaman kong lumukob ito sa mga mata ko. Naramdaman kong parang kinakalikot ang balintataw ng mata ko. Sumunod ay unti-unting nawala ang mainit na enerhiya. Ngayon ay idilat mo na ang iyong mga mata at sambitin mo ang mga salitang Omino, Bertudis, Gulitis ng 3 ulit. Sinunod ko naman yon at namamangha, lalo na nang makita kong habang sinasambit ko ang mga kataga ay unti-unting nabubura ang nakaguhit sa ibabaw ng tapyas na bato. Ngayon ay nasalina na kita ng bertud ng mata. Magiging tulad na kitang may kakayang makita ang tunay na anyo ng mga busaw sa umaga. Sa gabi naman ay malinaw mo silang makikita kahit pusikit na ang dilim. Kusa po ba yung gagana, Tatang Ador? Hindi. Para gumana ay kailangan mong haplusin itong medalyong ko at bumigkas ng mga tagang Enpaki Pakita Me Busawe. Ibibigay na rin po ninyo sa akin ng medalyon? Hindi pa muna sa ngayon. Hindi pa kumpleto ang mga bertud na ituturo ko sa lahat. Uunahin lang natin itong kakasaling ko sa iyo ngayon. Isusunod natin ang bertud ng San Telmo. Ang dalawang ito ang pinaka-importante laban sa mga aswang na busaw. Ang ibang bertud ay pantulong na lamang. Ituturo at isasalin na po ba ninyo sa akin ang lahat ngayong araw? Hanggat kakayanin mo ay mas maigi. Nararamdaman ko namang hindi ka talaga mapapakali dahil sa pinsan mo. Saka, apurahan din talaga dapat. Pagkatapos, ay ipapractice mo na lang tuwing gabi. Magsisimula na tayo mamaya. O ano, kakayanin mo kaya lahat ngayon ng minsanan? Kakayanin ko po, para po sa pinsan ko. Mabuti. O paano? Ituloy na natin. At isinalin na nga sa akin ni Tatang Ador ang iba pang mga bertud na nalalaman niya. Isa-isa rin niyang itinuro sa akin kung paano pagaganahin ang mga ito. Inilista na rin niya ang parang mga mantra na bibigkasin para paganahin ang mga ito. Nang matapos ay halos sumakit ang aking ulo. Nakaramdam din ako ng bahagyang hilo. Nakakapagod din po pala na aralin ng mga bertud. Pakiramdam ko po, bibigay na ang utak at katawan ko. Talagang ganun iyo. Pero bilib ako sa iyo at nakaya mo lahat. O siya, magpahinga ka muna. Heto, isuot mo muna ang medalyong ko. Hipuin mo at sikapin mong makatulog. Panunumbalikin ito ang lakas ng katawan at ang kondisyon ng isip mo. Mamayang gabi naman, ganyang naisaling ko na sa iyo ang lahat.
ay pwede mo na rin simulang i-practice ang unang dalawang bertud na kailangan. Nang hipuin ko ang medalyon, ay kagad akong inantok at mahimbing na nakatulog. Saktong magtatanghali ay ginising na ako ni Tatang Ador. Inakay niya ako palabas ng lungga. Papasok na kami sa kubo nang sakto namang madatnan naming hinahanap na pala kami ni Kiko. Isinisigaw nito ang pangalan namin. Mikoy! Mikoy! Tatang Ador! Handa lang tanghalian natin! Nasaan na ba kayo? Ang mga loko, iniwan pa yata ako rito mag-isa. Charan! Nandito na kami, Kiko. Oh, bakit parang iiyak ka na dyan? Anak ka ng tokwat baboy naman, oo. Nandyan lang pala kayo sa likod ng bahay. Kanina pa ako hanap sa inyo, ah. Akala ko kinuha na kayo ng mga busaw, eh. Hoy, hindi kayo nakakatuwa, ah. Pasensya naman, iyo, kung natagal lang kami sa pinuntahan namin. Mabuti pala at wala namang busaw na nangasayo rito habang wala kami. May tumatanghod-tanghod nga po kanina rito mula sa bakuran at tinatawag akong lumabas. Pero naalala ko ang bilin nyo kaya inisnab ko na lang. Sa takot ko lang na baka busaw sila. Mabuti naman kung ganon. Pero bakit wala kang suot na tirintas ng bawang? Kakatanggal ko lang po. Bigla po kasi akong nangati. Ewan ko po ba? May mga amag na po yata kasi yung bawang. Medyo nagtatakang napatingin sa akin si Tatang Ador. Hindi ko naman mahulaan kung ano ang iniisip niya. Kaya napakibit-balikat na lang ako bilang tugon. O siya, tara na sa kusina at magtanghalian na tayo. Mukhang napakabango ng niluto mo, ah. Mahusay kaya tang kusinero, Kiko. Opo naman. Ako ho yata ang chef ng barkada namin tuwing mag-iinuman kami. Ako palagi ang tigaluto ng pampulutan namin. Ginisang ampalaya at itlog ang niluto ni Kiko. Totoong mabango at malasa. Pero habang magana kaming kumakain, ay parang may napansin si Tatay Ador sa luto ni Kiko. Palihim itong napapatingin sa akin at parang may gustong sabihin. Pati sa lalagyan ng ulam ay napapatingin din ng makahulugan. Inisip ko na lang na siguro ay naninibago ang matanda dahil sa kakaibang paraan ng luto ni Kiko. Napansin ko kasing walang halong bawang ang niluto nito. Ang kapalit sa halip ay ginayat na luya. Pero kahit ganun, ay napakasarap pa rin naman ng pagkakaluto ni Kiko. Wala akong masabi. Pagsapit naman ng gabi, ay ako naman ang nagluto ng ulam namin. Simpleng pinakbit lang para madaling tunawin ng tiyan. Saktong matapos naming mananghalian, pagtutulungan na lang sana naming iligpit ang mga pinagkainan. Nang walang ano-ano, ay biglang natigilan si Kiko. Makaraan ay ipinipilig-pilig niya ang ulo na para bang may kung anong pilit na pinakikinggan. Ano nangyayari sa'yo, Kiko? Bakit ginaganyan mo ang ulo mo? Kwan kasi. Parang may paparating sa bakuran na ibinubulong ang pangalan ko. Silipin nyo nga sa labas. Hindi ko maintindihan pero parang hindi lang pala iisa ang tumatawag sa akin, kundi higit sa 3. Mabilis akong nilapitan ni Tatang Ador at pasimple akong binulungan. Gamitin mo na ngayon ang bertud ng mata, Mikoy. Malamang na mga busawan nasa labas. Malamang na kayo ang pakay. Heto, hipuin mo medalyon ko at sambitin ang itinuro ko sa iyong pagpapagana ng bertud ng mata. Pabulong lang. Sige po. Impake. Pakitami. Pagsilip ko sa siwang ng bintana kahit madilim, ay nakita ko ang matandang lalaki. Yun mismong ang bahay ay minsan naming pinagnakawan ni Kiko. Nanlaki ang mga mata ko sa itsurang busaw nito. Sobrang nakakatakot. Dilat na dilat ang namumulang mga mata. Maumbok ang bunganga
natadtad ng matutulis na mga ngipin. Mabalahibo ang maitim na katawan, mahahaba ang bias at ang mga daliri sa mga kamay ay tinutubuan ng matutulis, matatalas at naghahaba ang mga kuko. Hindi rin pangkaraniwan ang laki nito. May muscle din ang katawan na ang mga ugat ay namumutok na parabang nakakapit na matatabang mga linta. Hindi lang ito nag-iisa. May kasama rin itong ilang mga busaw na di pares nitong mga hindi ganon kalakihan. Tulad ni Kiko, ay parang naririnig ko ring bumubulong ang mga ito at tinatawag ang kanyang pangalan. Mga busaw nga po nakapaligid sa labas, Tatangador. Tinatawag po nilang pangalan ni Kiko. Bakit po ganun? Hindi ko rin maintindihan, Iyo. Pero mukhang mapapalaban tayo ngayon sa mga yan. Mga ilan ba sila? May nakita ka bang isang busaw na may suot na itim na medalyon? Naku, meron po. Yung pong pinakamalaki sa kanila at isang matanda. Yung nilooban po namin minsan isang gabi. Ano ka mo? Nakaw, naloko na. Nasaan na si Kiko? Anak ng teteng, bakit hindi niyo sinabi sa akin kagad na leader pala ng mga busaw ang mismong ninakawan niyo? Lagot ngayon ang kaibigan mo. Hanapin natin siya. Madali ka. Hindi siya dapat makalabas ng bahay. Tsak na makukuha siya. Heto, isuot mo na muna ang medalyon ko. Tandaan mo, ang kailangan mas paganahin mo ay ang bertud ng mata at bertud ng santel mo. Yung huli, ang gamitin mong pampuksa sa mga busaw. Kayo po, ano pong gagamitin yung pangontra at panlaban? May nilang isang buntot ng pagi at latigo ko nakatago. Sa likod mo lang ako. Protektahan mo na lang ako. Paglabas pa lang namin ng kubo, nakita kagad namin si Kiko na parabang wala sa sarili na naglalakad papunta sa direksyon ng pinuno ng mga busaw. Tinangka ko siyang pigilan pero parabang wala siyang naririnig. Kiko! Hoy, Kiko! Bumalik ka rito! Delikado ka dyan! Kiko! Puntahan natin siya. Madali ka! Ngunit inunahan kaming umabante ng mga busaw. Doon na ako nataranta para kay Kiko. Hindi siya pwedeng makuha ng mga busaw. Kaya naman ay nag-concentrate ako para paganain ang mga bertud na kailangan. Mikoy! Apoy ang magtataboy sa kanila. Magpalabas ka ng apoy sa pamamagitan ng bertud ng santel mo. Omino! Bertudis! Apoy! Apoy! Ataboy! Ataboy! Busawi! Nagulat ako nang biglang may dila ng apoy ang lumitaw sa magkabilaan kong palad na otomatikong bumuka. Pagkakita rito ng mga busaw ay nanggagalaiti sa galit ang mga ito. Sabay-sabay na nagsiatungal hanggang sa sumigaw ang leader nila. Mga kasama, sugaban ninyo ang lalaki! Madali kayo! Mikoy, ano pang tinutungaga mo dyan? Ihagis mo na mga apoy sa direksyon nila! Makukuha na si Kiko! Bago pa man tuluyang masambot ng isang busaw si Kiko, ay ubod ng lakas ko nang inihagis ang isang dila ng apoy sa direksyon nito. Kaagad itong tinamaan. Agad ding nasilaban ang katawan nito. Ano pat nagsimulang umungol at magpagulong-gulong sa damuhan. Tatangkain pa sana ng iba pang mga busaw na sunggaban pa rin si Kiko. Pero pinagsunod-sunod ko na ang paghahagis at pagpapalabas ng apoy. May mga naglitawan pang mga ilang busaw sa likuran namin ni Tatang Ador. Kaya naman ay nataranta kami. Nagtalikuran kaming dalawa hanggang sa nang malapit na kami sa kinaroroonan ni Kiko ay agad ko itong sinunggaban. Doon na kami nagpaka-agresibo palalo ni Tatang Ador. Ah! Susunugin namin kayong lahat! Hindi nyo makukuha si Kiko! Ha! Ha! Tya!
Hey! Hiya! Mamamatay kayong mga salot kayo! Ngayon, may katulong na ako. Ay panahon na para lipulin namin kayong lahat! Hiya! Nang marami na ang nasusunog na mga busaw sa paligid, ay galit na umatungal ang leader nila. Humanda ka, Tatangador. Babalikan namin kayo matapos namin makapag-alay ng isang birhen. Panahon na rin para tuluyang kitang patayin. Aha! Ikaw pala yan, Opre. Ikaw pala mismo ang leader ng mga busaw. Ngayon ay alam ko na. Hindi ko ba alam ang mga kahinaan mo? Kaya paghahandaan namin ang muli mong paglusob sa amin. Hihintayin ka namin! Tignan natin kung hanggang saan ang kakayanin ng bagong alagad mo na mukhang pipitsugin lang naman. Binalingan naman ngayon ni Ofre ang mga kasamahan nito. Mga kasama, ngayon din ay huliin ang alay at dalhin sa kuta. Ngayon na natin sa iaalay! Walang ano-ano. Habang isa-isa nang nag-aalisan ang mga busaw sa di kalayuang bahay, ay narinig namin ang sigaw ni Rona. Kasabay nito ay nakita namin siyang kinakaladkad palabas ng kaibigan nito at ilan pang mga busaw. Nakita rin ako ni Rona at umiiyak na humihingi sa amin ng saklolo. Tulong! Tulong, Kuya Mikoy! Tulungan mo ako, maawa ka! Aswang pala ang kaibigan ko! Ayoko pang mamatay! Iaalay nila ako! Tulungan mo ako, Kuya! Saklolo! Hahabulin ko sana si Rona para tulungan. Pero noon ay bigla namang nanumbalik sa katinuan si Kiko. Hindi ko napansin na nagtamo pala ito ng sugat mula sa mga busaw na nagtangkang sunggaban nito. May mga kalmot din ito sa braso. Mikoy Chong! Tulungan mo ako! Ang hapdi ng mga braso ko! Sa puntong yon ay hindi ko na alam kung sino ang uunahin kong tulungan, kung si Rona ba o si Kiko. Sa huli ay mas si Rona ang gusto kong unahin. Tinangka kong humabol habang nagpapalabas ng dila ng apoy sa palad ko. Pero sa kasamaang palad ay napakabilis ng mga busaw. Naghagis pa pala ang mga ito ng mga tinik sa daraanan ko para hindi ako makahabol. Mga hayop kayong mga busaw kayo! Umanda kayo sa akin. Oras na may mangyaring masama sa pinsan ko. Papatayin ko kayong lahat! Rona, ipinapangako ko. Ililigtas kita! Handa akong isugal ang buhay ko para sa'yo at para sa mga pangarap ni na Tito at Tita. Hintayin mo ako, Rona! Naupo ako sa isang tabi at isa-isang tinanggal ang mga tinik na tumusok sa mga paa ko. Nilapitan naman ako ni Tatang Ador. Naakay-akay si Kiko. Tinulungan nila akong magtanggal ng mga tinik. Hayan, Mikoy! Tanggal na ang lahat! Madali tayo at tutulungan ko kayong mabilis na pailumin ang mga sugat ninyo. Kailangan masundan kagad natin ang pinsan mo. Alam po ninyo kung saan po nagkukuta ang mga busaw? Aalamin pa lang natin siyempre sa tulong ng ilang bertud. Kaya sige na, tara na. Wala tayong dapat aksayahin na panahon. Pagpasok naming muli sa bahay ni Tatang Ador, ay inasikaso kagad niya ako. Itinuro niya sa akin ang kung ano-anong mga bertud na kailangan paganahin para mapabilis ang paghilom ng mga sugat ko. Nang matapos naman ang mga pagpapagana, ay mabilis ngang gumaling ang mga sugat ko. Ngayon ay si Kiko naman ang pagagalingin natin. Kaya lang ay... Natigilan si Tatang Ador at medyo napailing pa. Dahil dito ay medyo nag-alala ko. Kaya lang ano po, Tatang Ador? Ano po yun? Hindi ako sinagot agad
ni Tatang Ador. Sa halip ay sandali niya akong inakay, palayo at binulungan. Hindi ko alam kung kakayanin ng mga bertud na pagalingin ang sugat ni Kiko. Pero susubukan ko pa rin. Ano pong ibig niyo sabihin? Kung ang mga sugat ko po ay nagawang pahilumin ng mga bertud, bakit naman po hindi kakayanin kay Kiko? Ang sugat mo ay hindi direktang dulot ng mga kuko o pangil ng mga busaw. Pero ang kay Kiko ay dulot ng makamandag na mga kuko ng busaw. Posible siyang mahawaan. Ano po? Magiging busaw rin siya. Pero Tatang Ador, wala po bang paraan kung paano niyo makukontra? Sabi ko nga hindi ba ay susubukan natin. Baka sakali ay maisalba pa natin siya. Pero kung hindi, mangangahulugan yun na magiging bantasa sa atin. Mapipilitan tayong... Alam mo na siguro ang ibig ko sabihin. Mabigat man, pero wala na tayong magagawa. Pasimple kong nilingon sa kanyang kinaroroonan si Kiko. Oo nga, at hindi pa kami gaanong magkakilala. Pero kahit papano ay nagkaroon na rin kami ng kaunting pinagsamahan. Gawin na lang po natin ang lahat na makakaya natin para pagalingin pa siya. Naniniwala po ako maililigtas pa rin natin siya mula sa pagkakahawa. Sinimulan na namin ang pagpapagaling sa mga sugat ni Kiko tulad ng ginawa sa akin. Pero sa kamalas-malasan ay hindi tumalab kay Kiko ni hindi man lang naghilom ng kahit kaunti ang mga sugat nito. Umisip pa kami ng ibang parang kombo ng mga bertud pero wala pa rin. Hanggang sa palihim na akong sinenyasan ni Tatang Ador na kailangan na naming iligpit si Kiko. Mabigat sa loob ko na magpalabas ng dila ng apoy para tupukin si Kiko. Pero sa huli ay nakapagpasya na rin ako. Amino, Bertudis, apoy-apoy! Pero bigla kong natigilan nang pigilan ako ni Kiko. Hinawakan nito ng maigpit ang mga kamay ko. Teka, Mikoy. Anong gagawin mo sa akin? Tutupukin mo ako ng apoy tulad ng ginawa mo kanina sa mga busaw. Ano to? Anong ibig sabihin nito? Pero ayaw maghilom ng sugat mo, iyo, na dulot ng mga busaw. Maahawaan ka ng pagkabusaw. Hindi. Hindi ako magiging busaw. Ayoko. Kapag kuwana ay sandaling natigilan si Kiko. Bigla itong napatingin sa mga sugat nito na nagtataka. Ha? Tignan nyo. Tignan nyo ang mga sugat ko. Naghihilom na. Tumalab na ang mga pinagala nyo. Hindi na ako magiging busaw. Ang galing! Nagtataka namang nagkatinginan kami ni Tatang Ador. Halatang hindi rin inaasahan yon ng matanda. Napasuri pa itong maigi sa mga braso ni Kiko habang malalim na napapaisip. Hindi ko inaasahan ito. Pero, totoong naghilom nga ang mga sugat mo, Kiko. Mabuti na rin kung ganon. At hindi na namin kailangan gawin ang ibang bagay na mabigat sa loob namin ni Mikoy. O siya, magpahinga ka na muna, iyo. At may kailangan pa kaming pag-usapan ni Mikoy tungkol sa mga busaw. Kailangan nating iligtas sa kanyang pinsan ngayong gabi rin. Sige lang po, Tatang Ador. Pero matanong ko lang po, akala ko po ba ay walang napili sa amin ni Mikoy? Pero bakit may anting-anting na siya at nakakapagpalabas pa ng dila ng apoy? Ayos lang po pala. Huwag niyo na pong sagutin. Naiintindihan ko na po. Apurahan nga po pala ang sitwasyon ng pinsan niya ngayon. Sige po, mag-usap na po kayo. Kung may maitutulong po ako, sabihan niyo lang po sa akin. Ganito, magbantay ka na lang muna rito sa bahay. Sigurado kung may naiwan pang mga busaw para magmanman dito. O eto, hawakan. Eto ang buntot ng pagi. Proteksyon mo at panlaban na rin. Magsuot ka na rin ng tinintas na bawang. Kunin mo sa kusina. At huwag na huwag kang lalabas kahit na anong mangyari. Teka, saan po ba kayo pupunta? Iiwan niyo ako mag-isa rito?
Sa kusina lang kami mag-uusap ni Mikoy. Kami lang ang mag-uusap dahil kailangan ng konsentrasyon ang pagsasalin ng bagong tagapagdala ng medalyon ko. Hindi pwedeng magambala. Ang papel mo muna ngayon ay ang magbantay habang nagri-ritual kami sa kusina. Matapos naman namin, ay may isasalin din ako sa iyong ilang bertud. Wow, talaga? Sasalinan niyo rin po ako? Ay, teka, kahit wag na po pala. Mukhang mahirap pong kumalaban sa mga busaw eh. Kay Mikoy nyo na lang po isalin lahat. Ayos lang po ako. Ano ka mo? Sigurado ka bang ayaw mo? Opo, siguradong sigurado. O siya, paroroon na kami sa kusina. Ako na rin ang bahalang magdala sa iyo rito ng tirintas ng bawang. Ang kabilin-bilinan ko ha. Huwag na huwag kang lalabas ng bahay. Matapos ihatid ni Tatang Ador ang tirintas ng bawang kay Kiko, ay niyaya niya na akong pumunta kami ng lungga sa likod ng bahay. Tiniyak naming hindi kami makikita ni Kiko. Nang naroon na kami, ay mabilisang nagsagawa kagad ng ritual si Tatang Ador at tuluyan na ngang inilipat sa akin ang pangangalaga ng medalyon. Naramdaman kong pumasok kagad sa akin ang espiritong gabay nito at para bang may ibinubulong sa akin. Sumunod ay pinag-usapan naman namin kung paano aalamin kung saan naroroon ang kuta ng mga busaw. Paano po yan, Tatang Ador? Wala po tayong kahit na anong gamit ng pinuno na magsisilbing medium para matuntun ang kinaroroonan niya. Teka, oo nga pala. Yung kalmot po sana ng busaw kay Kiko. Kaso ay naghilom na yon. Sayang, nakalimutan natin yun ah. Ano pa kaya ang pwede? Mag-isip tayo maigi. Yung pinsan mo nga pala. Siya pala ang magandang taluntunin natin. May gamit ka ba niya na nasa iyo? Kahit ano, basta mula sa pinsan mo, ay pwedeng maging medium. Naku, wala po eh. Ano po kaya kung... tama. Hindi po ba pwedeng dugo ko na lang ang gawing medium? Magkadugo rin po kami ng pinsan ko eh. Aba, oo nga no. Pwede nga yun. Sige, subukan natin. Sandali. At titignan ko kung anong mga bertud ang kakailanganin para gawin posible ang mungkahi mo. Habang nag-iisip si Tatang Ador, ay inutusan niya akong magpatulo ng dugo sa tapyas ng bato na pinagsasaluhan namin. Naglabas siya ng maliit na kutsilyo na hinugot pa niya sa ilalim ng tapyas na bato. Gamit ito ay hiniwa ko ang aking palad. Sumunod ay inutusan niya na akong paganahin ng sunod-sunod ang ilang mga bertud na kailangan. Kabilang dito ang bertud ng amoy para matunton ang kasing amoy ng dugo ko. Bertud ng panlilinlang para hindi ako basta-basta makita kapag naroon na ako sa kinaroroonan ni Rona. At bertud ng paglalakbay para naman mabilis akong madala sa kinaroroonan niya. Matapos mapagana ang lahat, walang ano-ano ay biglang kumulo ang dugo ko sa ibabaw ng bato. Hanggang sa maging manipis na usok na kulay pula. Sumunod ay parang may sariling isip ito na mabilis itong umalis palabas ng lungga. Saan po yung nagpunta, Tatang Ador? Mukhang tagumpay ang pinagana natin, Mikoy. Mabilis na maglalakbay ang usok ng iyong dugo para hanapin ang kinaroroonan ng pinsan mo. Maalertuan ka kagad, kaya humanda ka na. Ngayon naman ay ituturo ko sa iyo kung ano ang kahinaan ni Opre at kung anong kombo ng mga bertud ang kailangan mong paganahin para matalo mo siya. Hindi naman gaanong nagtagal ang mga itinuro sa akin ni Tatang Ador. Kaya lang, kung kailan halos tapos na kami, ay saka naman kami nakarinig ng sunod-sunod na kalabog mula sa itaas ng lungga. Pati sa may bandang pasukan, nakarinig din kami ng sunod-sunod ng mga atungal, senyales na may mga busaw sa itaas namin. Mukhang may nakatuntun itong lungga, Mikoy. Sandali, at titignan ko lang. At baka may nagtangkang pumasok.
Diyan ka lang, akong bahala. Babalikan kita kagad kapag may panganib ng palusob ang mga busaw. Inihanda ni Tatang Ador ang kanyang mahabang latigo at kabadong pumaroon sa may pasukan ng lungga. Ilang saglit lang ay narinig kong may kausap siya na ang boses ay magaspang na medyo pamilyar. Kiko, paanong? May sekreto pala kayong lungga. Pero pasensyahan na lang tayo, Tatang Ador. Isinuplong ko kayo sa mga busaw. Hindi pwedeng ako lang ang magiging busaw. Kailangan damay kayo ni Mikoy. Nasaan si Mikoy? Nasaan siya? Traitor ka, Kiko! Hindi ka pala tuluyang gumaling. Pero hindi ka magtatagumpay sa masama mong balak sa amin ni Mikoy. Heto sa'yo! Siya! Siya! Ha! Hayop kang matanda ka! Mga busaw! Halina kayo! Magsipasok na kayo rito! Lapain at tawahan sila! Dadaluhan ko sana si Tatang Ador, pero nakita ko siyang nagmamadaling tumakbo papunta sa akin. Labis na pag-aalala ang nakalarawan sa kanyang muka. Madali ka, Mikoy! Sumunod ka sa akin! Napasok na itong lungga! Ituturo ko sa iyo ang sekretong lagusan palabas dito! Bilisan mo! Sa mabilis naming pagtakbo, ay nakarating kami sa isang lagusan na madilim. Paganahin mo ang bertud ng mata para makita mo ang loob ng lagusan. Bilisan mo na't pumasok ka na. Ako nang bahalang magsara at ako na rin ang bahala sa mga busaw. Hindi kayo sasama sa akin. Hindi po yata pwede yun. Kailangan dalawa po tayong makalabas ng buhay dito. Magkasama po tayong tatakas at lalaban kay Opre. Kung sasama ako sa iyo at hindi ito masasarahan, ay masusundan ka pa rin nila. Kapag nangyari yun, baka hindi mo na magagawa pang iligtas ang pinsan mo. Sige na, huwag mo na akong alalahanin. Matanda na rin ako, Bikoy. Ang importante ay makaligtas ka at ikaw na ang bagong tagapagdala ng aking mutya. Mangangatwiran pa sana ako at hindi papayag sa gustong mangyari ni Tatang Ador. Pero naririnig na namin ang sunod-sunod na galit na atungal ng mga busaw na nakapasok. Nangunguna na nga rito si Kiko. Nariyan na ako, Tatang Ador! Mikoy! Huwag na kayong magtago at huwag na kayong pumalag pa! Pare-pareho na lang tayong maging mga busaw! Sa puntong yun, ay malakas na akong ipinagtulakan ni Tatang Ador papasok sa madilim na lagusan. Sige na, Mikoy, tumakas ka na. Pag-usayan mo ang pagliligtas sa pinsan mo at talunin mo si Opre. Ipaghiganti mo ko kung may mangyari man sa akin dito. Sige na, bilisan mo na! Wala na akong nagawa pa nang mabilis na sarahan ni Tatang Ador ang lihim na pintuan ng lagusan. Nang magdalawang isip pa ako, ay sinubukan ko pang buksan ang malaking batong iniharang niya. Pero kahit na anong pilit ko ay ayaw talaga. Wala na rin ako naririnig pa sa kabila, kundi malabong mga ugong. Hindi ko na alam kung anong nangyayari kay Tatang Ador. Sa puntong yun ay naramdaman ko na lang ang biglang pagbalong ng luwa sa aking mga mata. Tatang Ador, bakit mo ginawa to? Bakit pinagawang isakripisyo ang sarili mo para lang makatakas ako? Ang Kiko na yun, hayop siya. Magbabayad siya sa akin. Humanda siya sa akin. Babalikan ko siya. Matapos kong malubos ang tahimik at mapait na pag-iyak, ay pinahid ko na ang aking mga luha. Umusbong kagad sa puso ko ang espiritu ng paghiganti. Ikinuyom ko ng maigpit ang mga kamao ko. Sumunod ay pinagana ko na ang bertud ng mata para malinaw kong makita ang paligid ng madilim na lagusan. Para sa iyo to, Tatang Ador. Gagawin ko ang lahat para magtagumpay sa plano natin.
Gagalingan ko sa pamamagitan ng lahat ng itinuro mo sa akin. Tatalunin ko si Opre at ang lahat ng mga busaw. Hindi na nila magiging teritoryo pa. Ang baryo ang ilan. Pagdating ko sa dulo ng lagusan at paglabas ko rito, ay naroon na ako sa mga talahiban na malapit na sa gilid ng gubat. Nang ilingalinga ko ang paningin, ay nagulat pa ako nang biglang may pulang usok na mabilis na lumapit sa akin at pumaloob sa noo ko. Nanlaki ang mga mata ko nang parang alam ko na kagad kung nasaan ang pinsan kong si Rona. Natuntun na pala ito ng pulang usok, kaya bumalik ito sa akin. Ayon sa nasagap ko, ay malapit na sa kinaroroonan ko ang kuta ng mga busaw. Parang naririnig ko na rin ang sigaw ng pagmamakaawa ni Rona. Dahil dito, ay nataranta na ako. Si Rona yun ah. Tako, kailangan ko na magmadali. Bigla akong tumakbo, pero bigla naman akong nalito at natigilan. Kalma lang, Mikoy. Kailangan mo nga palang mag-concentrate at umisip ng plano. At kung anong mga bertud ang kailangan mong paganahin. Ang bertud ng paglalakbay. Kailangan kong makarating kagad kung saan man sila naroroon ngayon, base sa ipinarating sa akin ng pulang usok. Pero bago ang lahat, ay nireview ko muna ang lahat ng mga bertud na naisalin sa akin. Kailangan alerto ko sa kung ano ang dapat paganahin sa bawat pagkakataon. Hindi ako dapat magpadalos-dalos. Kailangan kong pag-isipan ang bawat hakbang ko. Nang mapag-isipan ko na ang lahat, ay sinimulan ko nang umusal. Bertudis, manlalakbay, Kutane, Busawi. Sa isang iglap, sa gulat ko, ay naroon na kagad ako sa kuta ng mga busaw. Nakita ko ang pagtitipon nila. Nakaporma silang pabilog. Sa gitna ay nakita ko si Rona. Hubot-hubad na nakagapos sa isang malaking tulos. Umiiyak at nagmamakaawa. Sa kaliwa niya ay ang kaibigan niyang busaw na may hawak-hawak na balaraw. Sa kanan naman niya ay si Opre na noon ay sumasambit ng parang orasyon na wikang hindi ko maintindihan. Nagsisimula na nga ang pag-aalay. Sa puntong yun ay naikuyom ko na naman ang aking mga kamao. Makaraan ay bumulong ako ng mahina para magpagana ng bertud na kailangan. Bertudis, alilin lang, entago mi, matatabusawi. Nagulat ako nang pagtingin ko sa katawan ko ay nagbago ako bigla. Naging tulad ako ng mga busaw. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit nasa katawan ako ng babaeng busaw. Mahaba ang buwaghag kong buhok at napakaseksi ng katawan ko. Bigla tuloy akong nangilo sa sarili. Pero bigla akong naisip na yun siguro ang paraan para hindi ako mapansin. Pwede na akong malayang makisalamuha sa mga busaw sa paligid. Kaya naman ay kampante na akong lumantad at nakiusyoso. Pumwesto ko sa harapan at nagmasid-masid sa paligid. Kapag kuwan ay naalala ko ang kahinaan ni Opre na itinuro sa akin ni Tatang Ador. Binata pa nga lang pala si Opre at ang makapagpapaakit dito ay isang babaeng busaw na kakaiba ang ganda at kaseksihan. Sinadya talaga ng bertud na gawin akong ganun. Kaya naman, habang papatapos pa lang ang iniusal na orasyon ni Opre, bago pa man ito muling magdilat ng mga mata, ay kailangan ko ng paganahin ang bertud na kabighanian o gayuma. Mahina lang akong bumulong sa sarili ko. At sigurado naman akong walang makakarinig dahil sa ingay ng mga ungol ng mga busaw. Bertudis, abibighani. Saktong pagdilat ng mga mata ni Opre ay saka ko naman sinadyang umaura sa harap niya para magpapansin. At hindi naman ako nabigo. Kaagad na napako ang paningin nito sa akin. Kumikinang sa pagkamangha ang mapupulang mga mata nito. Maya-maya pa ay nagwika ito
habang kinukuha ang balaraw sa kaibigan ni Rona. Apia, ibigay mo sa akin ang balaraw at dalhin mo sa akin ang maganda at sexy na babaeng busaw na yun. Siya ang kailangan magwakwak sa tiyan ng alay natin. Agad namang sumunod ang tinawag nitong Apia. Inakay ako nito palapit kay Opre. Magandang busaw. Ano ang pangalan mo? Ako nga pala si Mikay, aming poging pinuno. Ano po may paglilingkod ko sa inyo? Ikaw ang magiging katuwang ko sa pag-aalay para lumakas lalo ang ating lahi. At kung papayag ka, ay gusto kong maging kabiyak kita. Ikaw ang magiging reyna ng mga busaw. Gusto ko po yung pinuno. Hindi ako tatanggi sa inyong alok. Lalo pang nangislap ang mapulang mga mata ni Opre at natatakam na inilalabas-labas pa ang nagsasangang maitim na dila na para bang ahas. Manyakis na manyakis ang datingan ng aswang. Sumunod ay naisip kong isingit sa pagsasalita ko ang pagpapagana ng lahat ng bertud bilang panghuling paghahanda sa magaganap na laban kay Opre at sa lahat ng mga busaw. Dito ko na kailangan maging sobrang alerto dahil kusang gagana ang bertud na kailangan sa bawat pagkakataon at hindi ako dapat malito sa mga yon. Ano na poging pinuno? Virtutis Generalis. Simulan na po natin ang pag-aalay ng birhen na ito. Ganados enteros. Kailangan matapos na po ito para masolo mo na ako. Hindi ba? Sige, magandang busaw. Wakwakin mo na ang tiyan ng birhing ito at pagsaluhan natin ang kanyang puso. Pero una muna pinuno, ay ilabas mo ang medalyon mong itim. Hindi ba't kailangan mong ibigay sa akin yan upang maging iyong kabiyak? Oo nga pala. Heto mahal kong busaw. Agkinin mo. Yan ay ang simbolo ng wagas kong paghangat pagmamahal sa'yo. Ang sweet mo naman, pinuno. Kinikilig naman ako sa'yo. Sa pagkakataong yon, naramdaman ko kagad ang kusang paggana ng bertud ang salita o orasyon ng pagtataboy. Yun ay upang selyuhan ang kapangyarihang taglay ng medalyong itim upang hindi na ito magamit ni Opre. Sa ganung paraan ay wala siyang kaalam-alam na unti-unti na palang napapahina ang kanyang kapangyarihan o kakayahang taglay bilang lider ng mga busaw. Nasa spell pa rin kasi siya ng bertud ng kabighanian kaya hindi niya ito mamamalayan. Ngayon, pinuno, heto na. Wawakwakin ko na ang tiyan itong birhen na alay. Tumabi ka sa akin, pinuno, para kitang-kita mo ng malinaw ang pagbulwak ng kanyang sariwang dugo. Wag! Maawa po kayo sa akin! Wag po! Maawa po kayo! He! Tumigil ka! Pumikit ka na lang at dadalihin na kita! Lihim kong kinindatan si Rona. Pagkatapos ay sinalat ko ang kanyang noo para sa mga bertud na kusang gagana sa kanya. Sa makatuwid ay ang bertud ng proteksyon, bertud ng panlilinlang at bertud ng paglalakbay. Pero bago isa-isang gumana ang mga ito ay nawalan muna siya ng malay. Yun ay para hindi niya makita ang gagawin kong brutal na pagpatay kay Opre. Mahirap na at baka mamaya ay tumatak pa sa isip niya yon. Matroma at baka ikabaliw pa niya. Heto na, mahal kong pinuno. Heto na. Ang wakas mo! Sa halip na kay Rona ay sa nabiglang si Opre ko itinarak ang matalim na balaraw. Isinaksak ko ito sa tapat mismo ng puso niya. Ipinagdiinan ko pang maigi
hanggang sa tuluyan itong matumba at nagkikikisay sa damuhan. Sumunod ay kagad akong nagpalabas ng dila ng apoy sa palad ko at inihagis sa katawan nito. Nilamon ito ng apoy habang patuloy sa pagkikisay at pag-atungal. Sa ginawa ko namang yon ay biglang nagkagulo ang mga busaw. Tinangka akong sugurin ng mga ito pero bigla naman silang natigilan at nalito. Malamang ay gumana na ang bertud ng panlilinlang sa akin at malamang na ganun din kay Rona. Sigurado kong hindi na nila kami nakikita. Kaya naman ay sinamantala ko na kagad ang pagkakataon para kalagan si Rona mula sa pagkakagapos. Binuhat ko siya at sandaling inilayo sa ligtas na lugar sa gubat. Makaraan ay binalikan ko ang nagkakagulong mga busaw. Noon ay bumalik na rin ako sa dati kong anyo. Napansin kong habang nasusunog ang katawan ni Opre ay isa-isang nanghihina ang mga busaw. Nakanganga ang bibig ng mga ito na parabang uhaw na uhaw. Saglit akong lumantad sa kanila para makita nila ako kung paano ko sisirain at tutupukin sa apoy ang medalyong itim ni Opre. Mga busaw! Humanda kayo! Wala na ang leader ninyo at sisirain ko na nitong medalyon niyang itim! Ngayong gabi ay malilipol na kayong lahat! Muling nagkagulo ang mga busaw at tinangka akong sugurin. Pero mabilis ang naging aksyon ko. Pinukpok ko ng malaking bato ang medalyong itim hanggang sa magkandayupi-yupi. At magkalamat, sumunod ay nagpalabas ako ng apoy at sinunog ito. Sa ginawa kong yon ay galit na umatungal ang mga busaw. Makaraan ay isa-isa na silang nagkandabuwal at nawalan ng buhay. Sa wakas, tapos na rin ang albaryo ko. Salamat sa Diyos. Ngayon, susunugin ko naman silang lahat hanggang sa maging mga abo. Hindi na sila pwedeng mabuhay pang muli. Pero bigla ko natigilan nang maalala ko si Kiko. Malamang na ito man ay wala na ring buhay ng sandaling yon. Siyempre ay nakaramdam ako ng lungkot kahit papano. Pero mas nalungkot ako para kay Tatang Ador. Tama lang pala na mawala na rin si Kiko sa mundo. Siguro kapag nakita ko ang katawan niya ay hindi ko na lang susunugin kundi bibigyan ko ng maayos na libing. Siya at si Tatang Ador. Matapos kong masunog ang lahat ng mga busaw hanggang sa maging abo, ay pinuntahan ko na si Rona. Sa pamamagitan ng bertud ng paglalakbay, ay agad kaming nakarating ng ligtas sa bahay ni Tatang Ador. Sakto namang pagdating namin doon, ay nanumbalik na ang malay nito. Kuya Mikoy, papanong... Nasaan tayo? Iniligtas mo ko? Tama. Ikaw yung babaeng busaw na sumulat sa noo ko. Kamukhang kamukha mo siya eh. Oh, panaginip lang ba lahat ng yun? Nginitian ko si Rona, saka ako tumalikod. Hubot-hubad pa rin kasi ito. Panaginip lang yun, Rona. Paano ako magiging babae? Lalaking lalaki ako. At isa pa, magbihis ka nga muna. Maghanap ka ng maayos na may susuot dyan sa aparador ni Tatang Ador. Natatarantang sumunod naman ito nang makita ang sarili. Matapos magbihis, ay agad din akong nilapitan. Sino si Tatang Ador, kuya? Siya ba nagligtas sa akin? Oo, siya nagligtas sa'yo, Rona. Kaya lang Kaya lang ano? wala na siya. Napatay din siya ng mga busaw. Ang Tatang Ador ko. Napakabait niyang tao. Iiyak na sana ako ng mga sandaling yon. Nang walang ano-ano, ay biglang bumukas ang pinto at may tumikhim mula rito. Nagulat pa ako pagbaling ko. Ahem! Narito ako, Mikoy! Buhay na buhay pa! Huwag ka nang umiyak. Hindi bagay sa'yo. Lalo kang pumapangit.
Tatangador! Tatangador boy pa kayo! Tatangador! Hindi makapaniwalang agad kong tinakbo ang matanda at mahigpit na niyakap. Nanlilimay ang itsura nito at nangingitim. Para bang dumaan ito sa makapal na mga usok. Amoy usok din kasi ito. Ikinuwento sa akin ni Tatang Ador ang lahat ng nangyari nung nasa lungga pa siya. May isa pa raw na hindi tapos na lagusan ng lungga. Doon daw ito nagtago, kung kaya hindi siya nahanap at nahuli ni Kiko at ng mga kasama nitong ibang mga busaw. Naghintay raw siya roon ng matagal hanggang sa narinig daw niyang umatungal ng malakas ang mga busaw. Alam daw niyang ang klase ng atungal na yun ay atungal na raw ng kamatayan. Ibig sabihin ay napatay ko na raw noon si Opre at nasira na ang itim na medalyon nito. Nang lumabas si Tatang Ador ay sinunog daw nito ang lungga na naglabas ng makapal na usok. Pero ang labi raw ni Kiko ay sinunog nito ng bukod at itinabi ang abo sa isang garapon. Heto ang abo ng kaibigan mo, Mikoy. Ilibing natin ng maayos at dadasalan. Tatang Ador, salamat po sa pagliligtas niyo sa akin sa kamay ng mga busaw. Kung hindi po sa inyo, ay naialay na po sana ako. Maraming salamat po talaga. Huwag ka sa aking magpasalamat, Iya. Itong pinsan mo ang talagang nagligtas sa'yo. Sa kanya ka magpasalamat. Dahil doon ay nasampal ni Rona ang balikat ko. Ikaw ha? Kanina ba talaga ako magpapasalamat? Pwes, salamat sa inyong dalawa kuya at sa magandang busaw na kamukha mo. Sigurado akong ikaw din yun eh. Aba, may ibang pagkatao ka pala kuya ha? Bagay ka maging babae. Ang sexy mo at ang ganda-ganda mo kapag babae ka. Kuya, ano kaya? Magpakababae ka na lang kaya? Si Raulo, meron bang sexy at magandang aswang na busaw? How dare you insulting me, ah? You want sampaling and sabunuting? Eh kuya, kung sabihin ko kaya sa yung yesing. Hetong sa'yo! Che! Napuno ng tawanan ang bahay na yon ni Tatang Ador. Napakasaya ko ng gabing yon dahil parehong ligtas sila Rona at Tatang Ador. Nang sumunod na araw ay inilibing na namin malapit sa lungga ni Tatang Ador ang abo ni Kiko. Pinag-ukulan namin siya ng panalangin. Nakakalungkot ang sinapit niya. Pero wala na kami magagawa dahil naging mas matimbang sa kanya ang kasamaan. Samantalang ako ay nagkaroon pa ng pagkakataong patunayan ang sarili ko na maging alagad ng kabutihan upang puksain ang puwersa ng kasamaan. Sa karanasan ko pong ito, Sir Blair, ay natutunan kong hindi lahat ng kumakapit sa masama ay hindi na pwedeng bumitiw at kumapit naman sa mabuti. Hindi natin dapat hinusgan kagad ang masasama na hindi na talaga magbabago pa. Tulad ni Tatang Ador, hindi niya kami kagad hinusgahan ni Kiko. Naniwala pa rin siya na pwede pa kaming makapili o mapili ng isang alagad ng liwanag para maging ahente nito upang puksain ang iba pang alagad ng dilim. Nakita sa akin ni Tatang Ador ang mga potensyal kung kaya naging kwalipikado ako para sa kanyang mutyang medalyon at hanggang ngayon po ay pinahahalagaan ko ang pagbabagong naganap sa pagkatao ko. Hindi na ako ang dating walang pakialam sa iba na mandurukot. Isa na po ako ngayong antingero na may malasakit sa mga tao at tagapagtanggol laban sa iba't ibang uri ng mga aswang at mga elemento. Isa po itong papel
na hindi ko kailanman pagsasawa ang gampanan hanggat ako ay may lakas at nabubuhay. Hanggang dito na lang po, Sir Blair, ang aking kwento. Sana po ay may natutunan po kayo na aral sa karanasan kong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat.